So hello everyone, welcome back sa ating vlog, no? So panibagong araw ulit ngayon. Ngayon naman mayroon tayong mga projects na alam mo 'yun, maraming fascia. So isang project buong bahay papalitan natin yung fascia. Tsaka isang project partial na fascia pero marami-rami mga 160. So ang nangyayari kasi guys, no, ang downside ng business na to, outdoors kasi siya. So kapag malamig sa labas or umuulan, hindi kayo makapag-trabaho. So for the past couple of weeks, alam nyo naman or napanood nyo sa ibang nagpo-vlog dito sa Calgary, no, sobrang lamig dito sa Calgary nung December. Kaya December halos dalawa, tatlo or apat na beses lang kami nakalabas sa buong December. So yung mga projects namin na supposed to be deadline ng December, ngayon na forward na siya ng January. Kaya ngayon nagko-cope up kami dun sa mga projects na yon. Kaya inuuna namin yung mga mas matatagal na. So yung matagal na meron kami ngayon, yun yung maraming fascia. So babisitahin namin ngayon kasi titignan natin kung kaya natin gawin, kung wala na bang mga alam mo yun, mga ice sa bubong. Kasi pag nagfi-fascia, most likely sa bubong kami mag-work. Kaya yun, tingnan natin mamaya kung saang location tayo, kasi isang location sa Panorama, isang location dito sa Coventry. Balitaan ko kayo mamaya, and yun, tingnan natin kung anong magiging resulta ng araw na to. Let's go! So yan guys, hindi tayo natuloy dun sa bahay na may fascia kasi nung pumunta kami dun, yung isang bahay, yung roof niya ay wood nga pala, hindi natin napansin. So hindi natin pwedeng akyatin dun sa bubong yon. Yung pangalawa naman, hindi pa tapos yung sidings, kaya hindi pa natin pwede i-gutter kasi pag ginatter natin, tapos magsa-siding sila, pwedeng magasgas yung gutter natin. Or yung tawag dito, pag nilagay nila, tinanggal nila yung downspouts, pag binalik, hindi na maganda yung pagkakabalik. So tinawagan ko sila, sabi ko pagkatapos na lang nung cider, tsaka natin gawin. So ngayon, dito tayo napadpad sa may Evanston area. Ayan, ito yung bahay na gagawin natin guys. So walang fascia to. So lahat ng gutters, lahat ng downspouts, ay hindi pala lahat ng downspout, lahat ng nasa left na downspout, tsaka itong isa dito sa right, sila Jason nandun na sa taas, naka-harness na yung mga yan sa taas, naka-ready na sila. So gagawin nila, babaklasin na nila to, tapos magkakabit na kami. Kasi ako, iraran ko na yung ano natin, yung ating gutter. So yung iraran natin ngayon ay 46-6 yung haba. So yan, samahan nyo lang ako mag-run nung machine natin. Hindi na yung guys, umusok pa. Usok na usok. Nakalimutan ko i-cut, sorry. Ay. Normally, nagamit ako ng earmuffs. Ganyan. Pero ngayon hindi ako gagamit kasi hassle. So, dahil 46 yung iraran natin, medyo mahaba-haba. Ganito yung gagamitin natin na panukat kasi ito hanggang 100 feet. Yung isang panukat kasi namin hanggang 25 feet na. So, mas better kapag ganito na lang para hindi na kami mag-add. Kasi pwede mong gamit 25 plus 26 or 21 para maging 46. Pero mas mahirap yung i-sukatin at i-run. Mas maganda pag diretso yung run na ganito. So, balik tayo mamaya pag narap na ito. Guys, may unggoy dun oh. Bumababa yung unggoy. Grabe yung unggoy. Oo, haha. Baraan yan guys, na inita na siya, tinanggal na niya yung winter jacket niya. So yan, prep na lang namin to, then lalarga na Ang natin. haba na to ah. Ayun, 46 yan. So yan, nakasetup na yung ladder. Pupunta na natin ito, install na natin. Where's the sun? Ha? Where's the sun? Ayun si DJ guys. Dapat ka dito bro. Makita natin kung paano install. Nantay na tayo sa taas.
Okay, racing, racing. Okay? Nakagawa ko na. Joke lang, dahan-dahan lang. Maakyat ng bubong si Jason eh. So yan, nakapaglas na sila na hindi pa pala nila tapos tanggalin. Inalis sila nila. So naran ko na to guys. Ikakabit na lang natin ulit yan. Yun na yung bahay. Yun na yung naran natin. Doon siya sa side doon. Ito papalit natin. Tingnan nyo. Ito kasi nag-focus guys. Kaya namin nire-replace. Kasi may hail. Pag nag-hail dito sa amin, kiniklaim nila yan sa insurance. Tapos insurance sinesend sa amin to replace. Yun na yung nilagay natin kanina. So nakabit na nila fully. That's all done. Yeah. So antayin ko lang sila matapos doon. Tapos magkakabit ulit tayo ng gutter. Ito yung gutter guys pag natapos. Ayun. Yan. Yan. Sinil na natin yan siya. May sealant na yan siya. Tapos ito. Ito yung medyo masakit sa kamay. Pag nilalagay. Kasi ang dami This is 40 again to. 40 ulit ito. Kanina 46, ito 40 naman. Ito yung truck natin guys. Ito yung mga patient natin, mga kailangan natin for the day, mga pintura natin nandyan. Tapos may drawers tayo dun na gamit. Pasensya na medyo magulo kasi hindi pa kami nakapag-ayos. Malamig kasi hindi kami makapag-ayos eh. So yun yung heater natin. Ito yung machine. Tapos meron tayong microwave sa taas. Meron tayong mini office / CR doon. So kapag may gustong magpupo, meron kaming CR dyan kasi ang hirap maghanap ng CR. Tapos nakikita nyo malaki doon, meron kaming snow blower. Yan. Tapos dito yung mga kung ano-anong scrap metals namin dyan or mga materials namin. Yan. Tapos pag dito, lumabas na yung gutter. Ito na yung pang-chop namin. So ito, ang tawag dito sa ganitong cut, end cap. Kasi lalagyan mo yan ng cap. Wala nang kadugtong. Tapos meron naman yung mga ganito. Yan, yung mga gantong cut, mga corners to. Inside corner, yan, ganyan. Tapos pag outside corner. Yan. Mahirap lang din magsimula dito kasi you need a lot of dedication. Babe, tapos na sila? Done na sila? Pwede namin magkabet? Ayan. So yun, sabi ko nga, medyo mahirap lang simulan kasi kailangan mong pagtuunan talaga ng pansin yung business na ganito, no? So I thought kaya naming gawing part-time na business to, pero hindi mo bra babe, no? Kaya I need to quit my job, our jobs pala ni Dayan, to focus dito sa business na to kasi it takes a lot of time, effort, and commitment to do this kind of business. Kasi yung pagraran pa lang ng, ng errand. Errands pa lang, isang araw na, no? Pag pick up ka ng materials, magtatapon ka ng kalakal, isang araw na yun aabutin lahat. Kaya pinaplano naming maigi kung kailan kami mag-errands, kailan kami mag-pick up ng kung ano-ano, magko-color match, magtatapon ng kalakal, ganyan. Lahat yun naka-plano dapat. Tsaka itong mga ganito na bahay guys, pinaplano din to lalo na ngayong winter, no? Kasi gaya nga nang nangyari sa atin kanina, 2 bahay pinuntahan natin, hindi namin magawa kasi hindi pwede yung bahay, di ba? So you need to plan ahead of time. Ano ba yung mga bahay na kaya mong gawin during the winter time? Kasi basically guys, kapag winter, hindi ka makasampa sa taas, so lahat dapat na-access mo ng ladder. Gaya nitong ginawa natin kanina, nag-install kami, puro ladder. Pero kapag summer kasi, pwedeng iakyat lang ng ladder, tapos yung installer nasa taas na mas mabilis. Kaya yun, tinitignan namin gaano ba katirik yung bahay, madami bang snow, yung bubong right now. Pero ngayon medyo nag-warm up babe, di ba? Hindi ganun kadami yung snow. Kaya kahit anong bahay pwede namin gawin, pero mas prefer namin yung medyo flat yung bubong para dahil walang snow, pwede kami umakyat sa taas. Tapos kapag merong snow, kahit anong
uri ng bubong na yon. Kahit matarik yung bubong, pwede natin gawin. Ang tinitingnan naman namin yung access ng ladder. Dapat lahat ng sides meron kaming access ng ladder namin. Kung hindi, kailangan namin magantay ulit ng panibagong araw or panibagong linggo kasi minsan weekly yung pag-change ng weather dito sa Alberta. Ayun na, nagtatawag na sila. Game na! 13-1-4! 13-1-4 4-2. Okay, 4-2 yung end cap, 13-1-4 yung isa. 4-2, 13-1-4. So, yun nga, maya, kwentuhan ulit tayo. Mukhang mag-i-install na tayo. Let's go! Ayan guys, oh. Tingnan nyo. Ganda ng araw. Oh, ganda magtrabaho pag ganyan, no? Yan. Yan yung nakakapigil ng ano guys, ng lamig. Kahit pa paano nababawasan niya yung lamig nung pagtatrabaho natin. Oh. Ito yung ginagamit natin na pang painit ng mga silicone natin. Kasi pag malamig tong silicone, matigas yan. So yan, lapit na tayo matapos guys na run na natin tong mga to. Oops, itong mga to na run na. Ito, na run na rin to. Ito na lang kulang ko. Tsaka itong baba, tsaka itong nasa likod na to. So mga 3 hours pa to, tapos na tayo. And yun, thank you Lord sa magandang araw. Ganda ng sun. So yan guys, update lang. Yan, ganda ng panahon, no. Tapos na kami kumain. So halos na run na natin lahat nung mga gutter natin. Ito na yung isa. Pagkakabit na tayo dyan mamaya. Yan. So nag-trip yung aming ano, nag-trip yung tawag dito yung plug nung may-ari. So nilabas na namin tong generator namin kasi walang tao dito sa bahay nila. Trinay namin tong baba. Tong baba yung nag-trip. Tong plug na to. Nag-trip to. Yun, ayaw. So malamang sa malamang iisa breaker niyan. Kaya ayun, hindi na namin mapagana to. Nilabas na lang namin yung generator namin. Yan. Ito yung likod ng bahay guys pala, oh. Di pa pala tayo nakaikot dito. Ang maganda din sa gantong trabaho guys, dami yung nakikitang bahay. Son, musta? Good? Good. Goody good. Goody good. Ito yung bahay nila, oh. Ito hindi pa namin natanggal. Ito yung next na tatanggalin. Tapos iraran ko pag nasukat. Let's go! So yan guys, kailangan namin magpainit ng silicone. Ito, tapat lang natin dun sa ating heater. Kasi pag hindi pinainit, masyadong malamig, matigas, mahirap ipindutin, mahirap pisilin. Yan boss, sa corner akon. Magko-corner muna ako. Let's go. So yan na, i-corner natin to. Walang kulang yung... So yan guys, i-corner na lang natin to. Magpa-pipe na lang si Jason, dan matatapos na tayo. Mga oras pa boss? 1 hour and Ha? 1 hour daw, 1 hour. 3 hours. Ha? 30 minutes and 3 hours. 30 minutes and 3 hours na lang daw. Di, malapit na tumatapos, alas 3 na eh. So, ay, boss. Wala na pala akong screw. Ikaw ate, nakahulog dun eh. Baka ako nga. So yan guys, i-corner ko lang. Pagkatapos ko ma-corner to, ipakita ko yung result sa inyo. So yan na. Corner na natin to. Bubuntingin lang natin. Yun. Ito na lang din gagamitin natin pantapal dun sa may butas. Sa mga seamless gutter kasi guys, ito lang yung connection ng mga gutter. Kaya ito, i-connect natin tong dalawang aluminum, tapos isi-seal natin to mamaya para hindi siya mag-leak. So, okay na to. Yun. Ito yung isa sa pinakamatagal matutunan. Yung pag-corner. Tagal ko din natutunan to pag-corner eh. Kasi, kailangan maganda yung pagkaka-corner mo. Kasi pag hindi, pangit yung magiging resulta ng nung trabaho. Nakabase yan sa corner eh.
Pakita mo ng ginagawa ni Jason. Yan, si Jason nagpa-pipe na habang kami ni Randy magpo-corner. So, itong gunting nito dapat sobrang nipis para maganda tignan. Kasi pag makapal yung pagkakagunting mo, hindi magandang tignan yung tugtong niya. Yan. Di ba ako masyadong magaling mag-corner eh. Kumbaga sa ano, newbie pa. Pero okay na. Maganda rin na rin kahit pa paano. Yan, medyo makapal pa yung gitna so pabawasan pa natin ng konti. Ayun, na. So yung naririnig nyo, si Randy yun, tapos na siya mag-ganto, mag-cut. So, inaano na niya, pinupukpok na niya. Which is itong next step ko. Ha? Kung pabilisan ng pokpok pa. Racing. Racing? Paunahan mo corner? Normal yung isang corner, abot yan ng 10 minutes. Pero kay JR 5 minutes. Pag mabagal. Pero pag si Jason to, 3 minutes tapos na. 1 seconds. Yan. Pakita ko sa inyo. Oh. Yan na yung corner natin. Oh. Tapos na. Ngayon, kailangan ko na lang tong pinturahan para hindi makita yung mga bakas-bakas. Tapos yun, isisil ko na lang yan. And then, done. Ito na yung masakit sa kamay kapag malamig. Magsilikon. Kasi yan ang basahin yung kamay mo. Hindi pwede nakagloves eh. Kailangan lang natin ito isil para hindi siya hindi siya mag-leak. Buti na lang hindi na ganun kalamig. Kaya okay na. Pag malamig to, sakit sa kamay. Maraw kasi ngayon. Kaya nga eh. Maganda na yung araw eh. Pag yan, nagtago na naman yung araw, wala na. Yun, finished product. Oh. Selyado. Last step. Kailangan na lang natin pinturahan para matanggal yung dumi. Hindi masyadong madumi. And that's it. Yun. Ito na ating finished product. Kita natin guys. So yun na yung finished product guys. Ayan na. Silicone na natin. Makapal yung silicone natin dyan. Tapos na pintura na. Goods. Sa harap pa yan. Oh, yan yung may bahay. Okay. Tapusin ko na lang to. Silicone ko lang to. Silicone ko yon. And then pagkatapos ng pipe, that's it. Pansit. Nakapag-ayos na rin si Dan dyan. Wala nang kalat. Konti na lang. May konti na lang pala. Let's go. So yan. Tapos na yung project natin guys. It's time to take picture. Kuha na tayong picture. Proof natin na tapos na. So lahat ng corners pipicturean natin. Yung mga corners sa taas, ang ganda. Ito yung kinorner natin kanina. Okay naman. Picturean lang natin lahat guys. Para at least pag sinend natin sa insurance, meron silang record. Yan. Ito yung pipe na isang pinalitan natin sa gilid. Ang tawag dyan guys, flip up. Meron siyang flip up, ganun. So, sure lang natin. Yan. Ito yung corner ni Boss Randy. Oh, quality. Sa ating corner. Oh, diba?
Ito na rin yung time ko guys na mag-grounds sa buong bahay para makita kung may naiwan tayong mga gamit, ganyan, or may nakalimutan, may kalat and all. 0.6 natin to isa. Ayan. Ito yung isang pipe. Magawa natin. Haba ng pipe niya eh. Normally, ibang bahay yung pipe dinadaan na lang dito sa malaki. Pero pinahaba nila yung sa kanila. Final boss? Ha? And then last but not the least, si Jason ang piper namin. Siya talaga nagpa-pipe. So, ito yung likod ng bahay. Tapos, kinorner ka din yung isang yan. Lalim ng ano? Lalim ng snow. Oh. Ay, wala na. Kanina malalim doon eh. Ito yung isa. Itong pipe na to hindi natin pinalitan kasi hindi siya hail damaged. All done, boss? All good, all good. Pack up na tayo guys and then uwi na. Let's go. Anong oras na ba? 3:54. Sakto. Kailangan na natin maglinis. All good. All done. So yan guys, pauwi na kami. Actually nakauwi na kami. Tapos na natin yung project natin. Nauna ulit si Dan at si Jason sa bahay. Kasi nga, pina-stop ko na naman yung truck for 2 minutes. So, yun yung project natin for today. It's not too bad. I think we did better compared sa kahapon kasi mas madaming gutters ito. Tsaka mas madaming pipe. No. Not exactly pipe. Konti lang yung pipe pero mas madami yung gutter nitong bahay na to. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. And always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And see you sa next vlog guys. Bye! Ayan pala yung isang truck namin, no? Flat. Hindi ko pa napalitan yung gulong. Okidoki. Bye!